Ngayong gabi, welcome to Davao! Ihahatid namin ang mga kwentong hitik sa aral ng buhay. Kilalanin ang Dabawenya na dating naglalako ng isda, ngayon milyonarya na. Meron mo akong millions, pero bakit hindi ko happy? Mister, may iba ng babae? Misis, naghanap na rin ng iba. May forever pa ba sa kanilang pagsasama? Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ako sanay. Tikman ang sikat na ice cream dito sa Davao. Alamin kung anong flavor. Tara at mamasyal tayo sa Pilipinas. At alamin ang 5 sikat na pasyalan. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Sikat! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to Davao, the durian capital of the Philippines. We're here at the People's Park and behind us is the Durian Dome. This 4-hectare park has been described as one of the cleanest, greenest public parks in the whole Philippines. Kamakailan lamang ay nagdiwang ang Davao ng kanilang 80th founding anniversary. During Araw ng Davao, Dabaweños and guests from different tribes, faith, regions, and countries were filled with fun and thanksgiving. This year's theme was Stand Tall, United, and Resilient. Parang relate na relate dyan ang una nating kwento. Paano at bakit? Alamin natin mula sa kwento ni Eden ng Davao. Minsan hindi kami makakain sa isang araw. So, meron akong ambisyon na magyaman ako. Hindi ako walang-wala. Dala ng kahirapan, hindi naranasan ni Eden ang maging bata. Isinasama siya ng ina sa paghahanap buhay. Bit-bit niya ako sa palengke, tapos yun, mag-angkat-angkat kami ng stocks, tapos ilalako namin. Ako ang assistant ng mama ko. Mahirap kasi, di ba, bata, gusto mo pa matulog, gisingin ka ng mama mo, dali na punta natin ng market. Siyempre, ikaw bata, oo ka ng oo sa mama mo, kasi ang isip mo kasi, magbenta na ako. Kinalakhan ni Eden ang pagtitinda dahil sa sipag at pagtitipid. Naging pinakamalaking seller ng baboy si Eden sa pamilihang bayan. Nabili niya ang lahat ng kanyang pangarap maging ang isang magarang tahanan. Ngunit sa kanyang pagyaman ay siya namang paglaki ng kanyang ulo. Kasi meron akong millions, pero pag ng 1 milyon, parang ayaw mo pa mag-stop. So lahat ng mga ko sa paligid, tauhan ko, dapat hindi ka magkakamali. Kaya kung magkamali ka, grabe ako magmura. Grabe ako mag-degrade ng tao. Marami ang nagalit sa kanya. Marami din na nagbanta sa kanyang buhay. Nagmistulang preso sa sariling tahanan si Eden sa takot na baka siya mapatay. Merong magtawag, minsan merong mag-text, minsan merong magpapadala ng sulat. So, napraning ako that time, na hindi ko alam asan ako magpunta. Sa puntong ito, napagtanto ni Eden na may kayamanan man, wala naman siyang kapayapaan. Meron akong loneliness. Parang hindi gani ako happy. Parang sabi ko, meron mo akong millions, pero bakit hindi ko happy? Dumalo si Eden sa isang pagtitipong matagal na siyang naiimbitahan. Nag-struck sa aking heart. Tapos, doon ako nagsabi ako na, Lord, from this time, I will surrender na ako sa iyo. Ikaw na. Kasi iwala mo lang sa akin ang aking stress, ang aking takot, at pati yung aking iniisip na hindi ako at peace. Yun ang ginasabi ko. Sige Lord, I will abide with your word. Nang isuko ni Eden ang kanyang buhay sa Diyos, siya namang pagsukob ng proteksyon sa kanyang buhay. Unti-unting nawala ang mga pagtatangka sa kanyang buhay. Ang yabang ni Eden, unti-unti ring nawala. Mula noon, naging sentro ang Diyos sa buhay at pagnenegosyo ni Eden. Meron akong happiness na yung ganing fulfillment, yung makabigay ka sa tao, makabigay ka sa church, makamove ka ba? Bunga ng pagpapala ng Panginoon ang paglago ng mga negosyo ni Eden. Lord, thank you kay ako ang pinili mong manager sa iyong negosyo. Nag-trust ka sa akin na ako ang ipamanage mo at
at binigyan mo ako ng knowledge, how to manage. Oo, alam mo Peter, naalala ko dito sa story ni Eden. Minsan kasi we seek more the blessing than the blesser. Tama. Diba? Tama. So, our hearts yan. get carried away, you know, in the midst of all that blessing. Di ba the Bible says, don't forget, when you become rich or when you become famous, when wealth increases, don't forget, it's God who gives us the ability to produce wealth. Sometimes we get caught up in all the blessing, di ba? Sometimes we forget na there is nothing that we did not receive. Tama. Diba? Tama, totoo yan. If you're watching right now and you've never given your heart to the Lordship of Jesus Christ, siguro you know Jesus up here, but you don't know Him here in your heart. I want to give you an opportunity to pray with us. It's a simple prayer, a prayer to surrender your life to Jesus. Pray this prayer. Kailangan po itong prayer manggaling sa inyong puso. Let's pray. Just say, my Heavenly Father, Lord, right now, I don't know what to do. I'm so thankful that you have given me the ability to have all this wealth, to have all this success. But Lord, in the middle of this, I forgot you. I forgot you're the one that has given me all of this. There's nothing that I have that did not come from your hands. So right now, Lord, I surrender everything to you. My wealth, my success, my own life, and confessing that I need you first and foremost in my life. Lord, I need your forgiveness. Will you cleanse me from all of my sins as I repent right this moment, Lord? And I open my heart's door and I invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my one and only Savior. Starting today, I want to give you everything. My talents, my abilities, my life, my heart, my future is all yours. Do what you want in my life. I trust your unfailing love. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? If yes, ikaw ay tunay na sikat. Mantakin mo, ang buong kalangitan ay nagdiriwang dahil sa iyong pinakamahalagang desisyon. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Welcome to Christ family. Let us know that you've received Jesus today. Please text yes, space, the 700 Club Asia, and send it to our smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Saying yes to Christ is deciding yes for eternity with Him. Nakikiisa kami sa iyo ngayon sa pagpapasalamat at pagpuri sa Panginoon. Please text us your new decision. Our texting instructions are on your screen. Hindi ka man sikat sa tingin ng iba, ikaw ay sikat sa paningin ni God. He calls you His son and daughter. Peter, ang daming sikat dito sa Davao. Nandyan ang Eden Nature Park, Oo, andyan ang Philippine Eagle. Durian, Waling-waling. Mount Apo, Oh, President Duterte, of course. at siyempre ang Lumad Tribe. Noong ika-20 siglo, lumipat ang mga lumad mula Visayas papuntang Mindanao at dito nagpasyang manirahan. Dahil sa walang sapat na edukasyon, tanging paggawa ng mga palamuti at pagsasaka ang tangi nilang ikinabubuhay. Kaya naman para sa isang katutubo tulad ni Uray Butanlog, malaking kawalan sa kanya ang pagkakaroon ng malabong paningin dahil sa nagiging sagabal ito sa kanyang pagsasaka. Dahil balo, siya ang bumubuhay sa kanyang 2 anak at 3 apo. Kuan ka na lang, bisan init lang, sige ko magtrabaho. Pananam sa mais, balangoy, kamuti, bisan kinsa tanam humay. Ako, wa may akong kwarta. O, wa na ko'y pamasay, wa na ko'y kabayad. Layo pa sa kumpuyan. Dahil sa inyong tulong, nakatanggap si Uray ng salamin mula sa Operation Blessing na makakatulong upang magampanan niya ang kanyang tungkulin sa pamilya. Bukod pa dito, maaari ding kumita ng extra si Uray sa paggawa niya ng mga palamuti. Nalipay ko, pasalamat ko sa Ginoo na natabangan nako sa kuan doktor aron maayos akong mata pag tan-aw kung kanang akong gamiton sa pagtay, kanang paniyog sa paryas ana, mga kuan prusilas, kanang paryas ana.
Di na ako makakita magkuan diri magtiyok sa utoslok. Salamat sa Operation Blessing. Bukod kay Oray, nakalasap din ng pagpapala ang mga lumad ng Paiton, Barangay Daguhoy sa Talaingod, Davao del Norte nang sila'y pagkalooban ng Operation Blessing ng sewing machine at mga materyales para sa kanilang dressmaking and accessories livelihood. Ang livelihood, malaking matulong yan sa amin. Mga nanay doon, bayaran nila yung magtahi. Pag yan ang isauli namin sa kapital. Matulungan sila sa pang-uniform, sa estudyante. Kuan sa among tribo na para sa aming makina sa pagpantahi. Nagapasalamat ko sa Panginoon, lakip na po sa inyo, dako ang gugma ninyo sa mga kultura sa lumad. Natugunan ng Operation Blessing ang pangangailangang pangkalusugan ng mga lumad. Kahit magkaiba ang kultura at tradisyon nating mga Pilipino, tanging ang pag-ibig lamang ng may kapal ang tunay na magbubuklod sa ating lahat. Mapakatutubo man o moderno. Isa lamang ang Lumad Tribe sa tinutulungan ng Operation Blessing. Tama. Because you care to give, Operation Blessing was able to help more than 3 million people since 1996. Wow! Pero marami pa ang nangangailangan, kaya be our partner today. Tama, when you give 500 pesos a month for 1 year, you become a partner of the 700 Club Asia. And part of that 500 goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. So be a channel of blessing today. Be our partner. Call our hotline 737-0700 and give. You can also donate using your credit card. It's fast, easy, and convenient. Just log on to our website, www.cbnasia.org, and click the Give button. Or you can donate through any RD pawn shop. Here's how. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, anong lugar ang naging number 1 sa ating patok na pasyalan? Is it A, the ruins, B, Jensan Ancestral House, o C, 100 Islands? Itawag namin yung sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, alamin mamaya ang pinakapatok na pasyalan sa Pilipinas at baka ikaw pa ang manalo ng aming papremyo. Sa hirap ng buhay, mas piniling magtanan na lang ng ligaya at lisanin ng kanyang mga magulang kapalit ang mas magandang bukas. Hindi ko na tiningnan kung ano yung mga ayaw ko sa naging asawa ko. Ang akin lang is yung escape ako sa family ko at saka kunyari ikakasal ako. Ganun lang. Bunga na rin ng kanyang kabataan at pagiging mapusok, nagsama si Ligaya at ang kanyang kinakasama. Naging masaya ang simula ng kanilang pagsasama. Pero nang nailahad ang katotohanan, naglaho ang tamis ng kanilang pagsasama. Sabihan ka sa mga first week of your huwag kang sasagot sa kanya dahil pinapalamon ka lang niya, pinakasalan ka lang niya, ginastusan ka niya. Umabot sa puntong puro bugbog ang inabot sa asawa. Yung mga noon kasi hindi ka pwede magsumbong eh. Parang natural lang dahil asawa ka raw. Wala kang karapatang magreklamo. Dahil natural lang daw yan, dahil part ng pag-aasawa yan. Kasi nung nagbabae siya, andun pa yung love ko talaga sa kanya. 6 years na discover ko. Na all those years pala, meron na.
Noon pa talaga. Pag-start pa lang ng marriage namin, andyan na. After 6 years ko pa nalaman, na-prove, na totoo yung mga nararamdaman ko meron. Laban sa kagustuhan ng asawa, nagdesisyong magtrabaho si Ligaya. Dito nakilala ni Ligaya ang sa tingin niya'y makaiintindi sa kanyang pinagdadaanan. Pinili niyang subuking umibig muli upang matagpuan ang pagmamahal na ganap. Ngunit kabaliktaran nito ang kanyang natagpuan. Umamin kaagad ako sa kanya na may nangyari. Doon mas lalong naging imperno ang buhay. Kasi doon na ako sinasaktan, doon na ako pinagkapunan ng bad word halos everyday. Tila di natuto sa pagkakamali si Ligaya. Dahil na rin sa kalungkutan, muli siyang nahulog sa isang maling relasyon. Pero sa tuwing gagawin niya ito, unti-unti na siyang inuusig ng konsensya. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ako sanay. Parang sikip-sikip ng mundo. Parang nowhere to hide, nowhere to go. Isang kaibigan ang kumausap kay Ligaya. Ang mga katagang binitawan ng kaibigan ay siyang tumimo sa puso ni Ligaya. Na yung mahal ka ng Diyos, na hindi ka nag-iisa. Kahit ano man ang pinagdadaanan mo, merong Diyos na pwede mong sandigan. Dahil na rin sa pagpapatawad ng Diyos sa kanyang buhay, natutunan niyang patawarin ang lalaking nakapanakit sa kanya. Naging simula ito ng unti-unting pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat di na muling nakapag-asawa, naranasan ang tunay na kapayapaan at pagmamahal sa piling ng Panginoong Diyos. Heto na si Ligaya ngayon, ang dating naghanap ng katugunan sa kahirapan, isa ng may-ari ng malaking kainan sa isang mall. Bagamat di na muling nakapag-asawa, naranasan ang tunay na kapayapaan sa piling ng Panginoong Diyos. Grabe, pag si Lord ang kumilos sa mga buhay natin, perfect talaga. Wala ka nang mahingi pa. Tumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Tikman ang sikat na ice cream dito sa Davao. Alamin kung anong flavor. Tara at mamasyal tayo sa Pilipinas. At alamin ang 5 sikat na pasyalan. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo susunod na. Buyunero Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? and Wasak. Lumayas ka dito ngayon din. Binibigyan mo kami ng kahihiyan. These are true-to-life stories of people who experienced hope in spite of their dark past. Do you want to know how the Lord intervened in their lives? A DVD with these 2 telemovies will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your donation will help us produce more stories that can inspire and change lives. Hey guys, Perkins Twins here, Jesse. And I'm Christian, and we're excited to invite all of you to the Israel-Philippines Festival in 5 different cities this April. With worship singer Paul Wilbur, and my brother and I are going to perform some songs too. So hope to see you guys there. God bless. See you there. God bless. Talaga namang hirit na ang tag-init. Bakasyon mode ang mga tao at siguradong naghahanap ng kakaibang food trip sa kanilang road trip. Dito sa Davao, may isang lugar na siguradong ang makikita ng mata, matitikman din ng bibig. Sikat ang Crocodile Farm sa Davao na pangunahing tourist destination. Iba't ibang mga hayop ang matatagpuan dito. Pero bukod tangi sa lahat ng ito, ang crocodile. Alam mo bang makakabili ka dito ng crocodile meat? Sa mga pag-aaral, ang crocodile meat ang isa sa pinaka-healthy na source of protein. Bukod sa low in fat, low din ito sa kolesterol. At kung pwedeng kainin ang meat, aba, pati ang itlog nito, pwede ring gamiting ingredient sa iba't ibang pagkain. Isa na rito ang crocodile ice cream.
We're located at the Crocodile Park here in Davao, and since marami kaming infertile crocodile eggs, we decided to use it, integrate it in our ice cream para unique. Pero bago tayo mag-dessert ng crocodile ice cream, heto muna ang main course. Dito sa Crocodile Farm, may tinatawag na sungka meals. Throwback itong meal na ito sa mga katutubong luto na tiyak na matatakam ka sa sarap. Binagoongan, crabs na luto sa gata, ampalaya espesyal at sari-saring gulay. Lahat ng iyan ay nakalatag sa tradisyonal na sungka. Very unique siya kasi walang ibang food presentation ganito. Ito yung sungka meal presentation ng kaunanan sa tribu Kamindanawan. Matapos mong matikman ang mga nakakatakam na pagkain ito, perfect na dessert ang crocodile ice cream. Sa isang buwan, 40 itlog lang ang makukuha sa daan-daang mga crocodiles. Kaya kakaunti lamang ang gumagawa ng crocodile ice cream. Imbes na itlog ng manok ang ginagamit na pampalapot sa ice cream, itlog ng crocodile ang pinapalit. Bukod sa mas malaki ang itlog ng crocodile, mas malapot ito kaysa sa nakasanayang itlog ng manok. Matapos ihalo ang cream at asukal, kasama na rin ang gatas. Hinahalo na rito ang egg yolks ng crocodile. Matapos ilagay ang gatas at durian pulp o meat, hinahayaan itong maluto sa mahinang apoy ng 40 minuto habang hinahalo ng madalas. Matapos mag-overnight sa freezer, heto ang finished product, ang crocodile ice cream. Makrema at malinamnam. Pero ang final verdict, nakasalalay sa mga titikim nito. Masarap! Masarap pa rin eh! Kaya ngayong summer, perfect mamasyal sa Davao at perfect sa tag-init. Davao's Crocodile Ice Cream. Tara at mamasyal tayo sa Pilipinas. At alamin ang 5 sikat na pasyalan. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo susunod na. Abangan po ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word, mula April 24 to 28, 12 midnight sa The 700 Club Asia sa GMA 7. Nagpaplanong maging turista sa ibang bansa? Teka, nalibot mo na ba ang lahat ng tourist spots sa Pilipinas? Halina't tuklasin ang 5 patok na lugar sa Pinas na tiyak na makakahikayat sa iyong libutin ng sariling bansa. Pang-5 sa listahan ay makikita natin sa General Santos City, ang General Santos Ancestral House. Bukod sa lupang sinilangan ng ating pambansang kamao, kilala din ng General Santos sa kasaysayan nito. Bukod sa libre ang entrance, may mga tour guides pa na siyang magpapaliwanag sa lahat ng makikita dito. Mga old portraits, glasswares, at mga sasakyan. Lahat ng yan matatagpuan sa Ancestral House. Tiyak na magiging sulit ang pamamasyal dito. At kung mahilig ka sa nature, ito ang dapat mong pasyalan. 45 minutes mula sa Bacolod City proper, mapapasyalan na ang Pandanon Resort. Malinis na hangin ang masasamyo sa lugar na napapaligiran ng kabundukang pumapagitna sa isang malinis na ilog. Kung isa kang photographer na mahilig sa macro photography, pwedeng mag-practice dito. Iba't ibang bulaklak at mga insekto ang makikita rito. Bukod pa sa mga ito, tuwing 2:00 ng tanghali ang schedule ng pagbaba ng mga tunay na may-ari ng Pandanon. Ang mga unggoy na pwedeng picturan at pwede ring pakainin. Kaya kung mapapadaan sa Bacolod City, halina't bisitahin at sadyain na ang Pandanon Resort. Pangatlo sa listahan ng patok ng mga lugar ay ang General Santos Fishport. Kahit dito resort o normal na tourist destination, panalo ito kung di ka pa nakakakita ng mga dambuhalang tuna. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil ang pagdagsa ng mga tuna mula sa karagatan ng Dagat Pasipiko. Bukod sa tuna, marami ring mga iba't ibang seafood ang makikita at pwedeng mabili dito sa mas murang halaga. Sulit na sulit talagang dayuhin. Yan ang ating pangatlo sa listahan, ang General Santos Fishport. Matapos mamasyal sa Pantalan,
Ito naman ang pangalawang patok place na pwedeng puntahan. Ang The Ruins ng Bacolod City ang sinasabing pinakamagandang ruins sa buong Asia maging sa buong mundo. Di lamang ang kasaysayan ng lugar ang nakapang-akit sa mga nagpupunta dito, kundi ang kagandahan ng landscape na siyang paborito ng mga mahilig mag-selfie at mag-photobomb. Pero ang kakaibang atraksyon ng lugar ay ang tourist guide nito, si Roger Lucero, na napanood na ng mahigit 300,000 viewers. Di ka lamang maa-update sa kanyang mga kwento, matatawa ka rin sa kanyang kakaibang humor. Good morning everybody. I would like first to introduce myself. My name is Roger and everybody welcome to my mansion. At ang pinakapatok na pasyalan sa lahat, number 1 sa listahan, ang 100 Islands ng Pangasinan. Kung puro beach lang ang inaakalang makikita dito, magugulat ka sa mga nakatagong likas yaman ng lugar. Mga kuwebang pwedeng pasukin, viewing deck sa tuktok ng pinakamataas na burol. Lahat ng yan makikita at ma-enjoy dito sa 100 Islands ng Pangasinan. At kung di pa sapat ang experience, pwede naman mag-helmet diving o snorkeling upang makita naman ang iba't ibang lamang dagat. Tunay ngang ang 100 Islands is not your ordinary beach resort, but the best beach resort dahil sa dami ng pwedeng ma-enjoy dito. Kaya sa susunod na magplanong magbakasyon, ipagpaliban muna ang pangingibang bansa. Huwag maging dayuhan sa sariling bansa dahil truly, it's more fun in the Philippines. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, anong lugar ang naging number 1 sa ating patok na pasyalan? Is it A, The Ruins, B, Gensan Ancestral House o C, 100 Islands? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! Correction, The Ruins is not in Bacolod, but in Talisay, Negros Occidental. Alam mo, Felici, talagang maraming magagandang pasyalan dito sa Pilipinas. Ay, sure na sure yan. Sa Pilipinas, sagana tayo sa sikat na pasyalan. Yes, sikat na pagkain. Sikat na personalidad. At sikat na kabutihan ang pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Sabi nga, ang tunay na sikat, si Jesus. Sabi nung kaibigan ko, make Jesus famous. Amen. Tama talaga. In Matthew 5, verse 16, in the New King's Version, it says, "In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." At sa ating wika, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kung gumawa ka ng mabuti, galingan mo na for God's glory. In due time, God will truly reward you. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago mula rito sa People's Park, Davao. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. At ako naman si Peter Kairos na nagsasabing, si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. God bless you. Nakatingala ako sa langit. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko naman ginustoon magkaroon ng bahay at lupa o anumang yaman dito sa mundong ito. Ang gusto ko lang naman maging maligaya. Bawa na kami sa utang, siya pa isi-isi lang. Yung painumin lang ba, parang baliwala lang sa kanya. Hindi ko siya maawat, kaya umiiyak na lang kasi pag kinokontrol ko siya, nag-away lang kami. Sinasabi nila yung nasa kluban ng langit at lupa. Parang literal palang mararamdaman ng isang taong bumabagsak yung ganong feeling.